Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, December 6, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Death row convict Mary Jane Veloso. Kumpirmado na ang paglipat sa kulungan sa Pilipinas mula Indonesia. Hindi ko po kagustuhan yung nangyari. Disgrasya. Suspect sa karambola sa Katipunan flyover. Nasa kustudiya na ng QCPD. Humingi ng tawad sa mga biktima. Caller of the Year ng Pantone para sa 2025, inilabas na. Kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang, isinugod sa ospital. Sa showbiz, pasilip sa 10 pelikulang magpapasiklaban sa Metro Manila Film Festival 50th Anniversary. Nagkamali din talaga ako. And I want to say sorry to those people I have hurt. At Maris Racal, nagsalita na kaugnay ng mainit na text messages sa ka-love team na si Anthony Jennings. Aktor, binasag na rin sa wakas ang katahimikan ukol sa issue. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast ang magandang balita mula sa Indonesia. Matapos ang halos 15 taon ng pagkakakulong, kumpirmadong makakauwi na ng bansa si Mary Jane Veloso bago magpasko. Ayon kay Indonesian Minister for Human Rights and Corrections Yusril Iza Mahendra, mismong si Indonesian President Prabowo Subianto ang nagsabing hanggat maaari ay pauwiin na si Veloso sakto sa nalalapit na holiday season. Ayon pa sa opisyal, posibleng sa December 20 ay maisakatuparan na ang pagbabalik bansa ng 39 anyos na dating domestic helper. Ngayong Biyernes din sa biyahe ni Justice Undersecretary Raul Vasquez sa Jakarta ay opisyal nang nagkapirmahan ng dalawang bansa ukol sa pagpapauwi kay Veloso. 2010, na-convict si Veloso sa kasong drug trafficking. Yan ay matapos mahulihan sa Yogyakarta ng mahigit 2 kilo ng droga na sinasabing lihim na isinilid sa kanyang bagahe ng kanyang illegal recruiter. Samantala, hawak na ng Quezon City Police District ang driver na responsable umano sa karambola sa Katipunan flyover sa Quezon City Huwebes ng gabi. 4 dito ang nasawi habang 30 iba pa ang sugatan. Ayon sa suspect, aksidente ang nangyari kaya siya ay humihingi ng tawad sa mga biktima. Ang Balitang A to Z hatid ni Ian Maghanoy. Sa anak po nung nasawi. Sa lahat po ng po sa disgrasya po. Alam na po natin na hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko po kagustuhan yung nangyari. Disgrasya. Emosyonal na humingi ng tawad si Richard Mangupag, ang driver ng 10-wheeler truck at itunuturong suspect sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa northbound lane ng Katipunan flyover sa Quezon City pasado alas 6 ng gabi ng Huwebes. Ayon sa pulisya, inararaw nito ang mahigit 20 sasakyan. Ang confirm po na namatay is 4. 30 po yung, so far 30 po yung reported na injured. Aminado ang driver na tinakasan niya ang mga biktima matapos ang insidente. Natakot lang po ako dahil sa kuwan ko po, baka kuyugin po ako eh. Kaya nagpunta po ako sa bahay para magpasama po ako sa asawa ko. Tapos tumawag po ako sa boss ko na sabi niya pupunta po ako dito mismo sa police station ng Sector 3. Pero nadakip pa rin siya ng mga pulis pasado alauna kaninang madaling araw sa kanyang bahay sa CP Garcia Street, UP Campus sa Quezon City. Nahuli rin namin siya after ng tip ng isang na kanyang pahinante na nagkataong pamangkin din niya. Base sa aming pagtatanong, sa interrogation doon sa mga pahinante niya, nasabi niya po na kung saan yung pwedeng mahuli yung nasabing driver. Nung papunta po kami, paalis na po kami doon sa bahay. Sakto naman po na may pulis na po manghuli.
Sa ngayon, hinihintay pa ng otoridad ang resulta ng drug test at liquor test ng driver. Iniimbestigahan din kung nakatulog ang suspect habang nagmamaneho. Wala pong busina ko narinig. Yung ihiyawan na lang po ng mga tao nung nabangganan po. Pansamantala mo nang itinabi dito sa ilalim ng flyover ng Katipunan, katabi ng Quezon City Police District Traffic Unit, ang mga sasakyan na to, katulad ng SUV na to na parang niyupi na parang lata, motor, at L300 na inraro kagabi habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Patuloy ang pagdagsa ng mga kaanak ng biktima sa QCPD Traffic Unit para magsampa ng reklamo laban sa driver. Para sa injury po, tapos mga damage na nagawa sa motor ko, sa akin din po. Tapos hindi ko pagpasok sa trabaho po. Mahaharap si Mangupag sa mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Samantala, agad din namang naibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa Katipunan flyover. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Mga ka-A to Z, maghanda na po sa mas matinding holiday traffic. Simula kasi sa December 20 hanggang January 2 ay pansamantalang papayagan ng mahigit 2,100 na provincial bus na bumaybay sa kahabaan ng EDSA. Pero ayon sa MMDA, ang mga bus galing North Luzon ay papayagan lang hanggang EDSA Cubao, habang ang mga galing South Luzon naman ay hanggang sa Pasay City lang o di kaya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Limitado rin ang oras nila mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, liban sa December 26 hanggang January 2 na papayagan ang magdamag na biyahe sa EDSA. Paliwanag ng MMDA, ito ay para maserbisyuhan ng inaasahang mas maraming commuters sa holiday rush. Para po sa ating mga motorista, magkakaroon ng dagdag bawas sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa abiso ng Department of Energy, magkakaroon ng dagdag na 10 hanggang 30 sentimo sa bawat litro ng gasolina. Pero nagkakaroon naman ng tapyas na 40 hanggang 70 centavos sa kada litro ng diesel, habang nasa 40 hanggang 70 centavos rin ang bawas sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Energy Department, bunso dito ng demand sa petrolyo mula sa top importer na bansang China at paglakas ng dolyar. Tenga pa rin sa Manila ports ang mahigit 700 container vans na may lamang imported na bigas kahit pasado na ang mga ito sa customs clearance. Sa datos ng Philippine Ports Authority, hanggang katapusan lang ng Nobyembre hanggang sa katapusan ng Nobyembre ay aabot sa 736 na containers o katumbas ng halos 520,000 na sako ng bigas ang overstaying na sa Manila International Container Terminal at Manila South Harbor, kung saan naabot na sa 45 hanggang 60 days na itong nakaimbak. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, posibleng sinadya ng mga consignee na iwan ng bigas sa mga port para makatipid sa storage. Pinag-aaralan ng PPA ang pagdoble ng multa sa overstaying na containers mula sa 5,000 piso hanggang 10,000 piso, ngunit kailangan muna itong dumaan sa public consultation bago ipatupad. Matatanda ang naitala na rin noong Setyembre ang pagkaantala sa release ng rice shipment kasabay ng pagtaas ng presyo ng bigas. Naasahan namang agad maglalabas ng desisyon ng PPA kaugnay ng mas mataas na multa para mapabilis ang turnover ng shipment sa port. We report that to the Department of Agriculture so that they can parang validate that and check that doon sa sa mga inapprovahan nilang ma-import or sa anticipated inventory nila. And then pag yung overstaying na talaga na beyond 6 months, yung pag pwede mo nang isubasta 30 days, pag if it's over 30 days, then we report that to the Bureau of Customs also na these are beyond 30 days already. They have to dispose of it however way they want it. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong pagtatapos ng October 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. Mula sa 3.7% na unemployment rate noong Setyembre, bahagya itong umakyat sa 3.9%. Katumbas yan ng nasa 1.97 million na mga Pilipino. Bagamat tumaas ayon sa PSA, mas mababa pa rin ang unemployment rate nitong Oktubre kumpara sa 4.2% noong October 2023. Dagdag na ahensya, nakaapekto sa jobs data nitong Oktubre at posible maging sa Nobyembre rin ang magkakasunod na bagyo at pag-uulan na nagpatamlay sa iba't ibang sektor.
May mga kababayan tayo na hindi nakahanap ng trabaho o hindi sila nag-participate sa labor market because of the typhoon. At kung i-check natin, 3 kasi yung malalakas na bagyo na nakita natin noong Oktubre. Nagsimula ito nung first few days of October, yung Julian, and then may Christine and Leon. Isang buwan bago ang pista ng Nazareno sa Enero, nagsagawa na ng coordination meeting ang iba't ibang law enforcement agencies para maglatag ng security plans. Tinatayhang mahihigitan sa darating na pista ang bilang ng mga daragsang deboto na umabot sa 6.5 million nitong January 2024. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Mas mahigpit at mas istriktong seguridad ang ipatutupad sa pista ng Poong Nazareno sa Enero. Hindi lang NCR Police kundi pati karagdagang puwersa mula sa mga rehiyon ang magbabantay para sa kaligtasan ng mga deboto. From Region 4, Region 3 na PNP, from NCRPO, halo-halo na yun. Sabi nila, nung last meeting namin is baka umabot ng 20 to 30,000 personnel. Inaasahang mas marami ang dadagsang deboto sa kapistahan sa darating na Enero kumpara sa 6.5 million ngayong taon. Mas dadagdag, mas ang in-expect namin, mas dadagdagan pa kasi mas namadami yung deboto. Habang nag-retire yung ibang devotees natin, may mga sumisibol. Pero ang ilang dekada ng deboto na si Aling Altea, hindi nasasama pa sa traslasyon. Pwede kong bata makipagbakbakan doon sa ipitan. Pero kung ganitong mahina mga tuhod, masakit pa. Ayaw ko mapilayan. Doon kami diretso sa grandstand. Doon kami pipila. Magdamag kami doon hanggang makarating ng makahalik doon sa puon. Aniya, ipauubayan na niya ito sa mas bata at mas malakas na kayang makipagsabayan sa dagsa ng tao. Dumating kanina sa coordinating meeting ng iba't ibang law enforcement agencies ang kinatawan mula sa National Police Commission ng DILG. I came here to check on the security preparations bilang the newest commissioner in the NAPOLCOM. Gusto ko makita kung handa na ang ating kapulisan, kung ano yung preparations na ng ating ng simbahan para ma-ensure na safe yung magiging event natin sa Poong Nazareno. Mismong si NAPOLCOM Commissioner Kalinisan kasi ay matagal ng deboto ng Poong Nazareno, kaya aniya alam niya ang hirap ng mga namamanata. Aniya, titiyakin ng kapulisan na hindi ipagwawalang bahala ang kaligtasan ng bawat tutungo sa pista ng Nazareno. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Formal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang Palace ang orihinal na Murillo Velarde 1734 map. Tinaguri ang mother of all Philippine maps. Ang mahigit 3 siglo ng mapa ay ang unang scientific map ng Pilipinas. Taong 2014 ay nabili ito sa isang auction sa London ng Filipino tech entrepreneur Mel Velarde na siya namang nag-donate sa pamahalaan ng Pilipinas. Mahalaga ang Murillo Velarde map dahil ito ang nagsilbing matibay na ebidensya sa 2016 decision ng Permanent Court of Arbitration pabor sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. At the Sotheby's in London, Mr. President, in 2014, I humbly fought to bring the map back, not for myself, but for the nation. A singular act of reclamation restored justice to our history. The Murillo Velarde map is an important gift from our past that defined the country's territory. It reminds us that when history, when meticulously preserved, wields immense power to inform and to uphold the truth. May bagong tulong para sa mga magsasaka. Ipinakita at inilabas na ang kauna-unahang Mobile Soil Laboratory ng bansa na proyekto ng Bureau of Soils and Water Management sa ilalim ng National Soil Health Program. Isang customized 10-wheeler truck ang modernong laboratoryong ito na may makabagong kagamitan at pasilidad at kayang magsagawa ng 44 soil test mula chemical hanggang microbiological analysis. Magiging libre ang serbisyo ng laboratorio at tatagal lang ng 5 araw ang pagproseso ng test result. Samantala, ide-deploy ang Mobile Soil Laboratory sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Aurora at Bataan. Mananatili ito sa bawat probinsya ng halos 2 buwan para makatulong sa mga magsasaka.
Layunin ng proyektong ito na bigyan ang ating mga magsasaka ng kaalaman at teknolohiyang magagamit nila na siyentipiko na paraan ng pagsasaka. Sa ganitong paraan, mapapalagaan nila ang kalusugan ng kanilang lupa, magagamit ng tama, ng pataba at makakamit ang mas mataas na ani. Lumuluhang humingi ng tawad ang aktres na si Maris Racal kaugnay sa issue ng umano'y ugnayan nila ng ka-love team niyang si Anthony Jennings. Ito'y matapos isa publiko kamakailan ng ex-girlfriend ng aktor na si Jamela Villanueva ang umano'y screenshot ng private conversation ni na Maris at Anthony. Sa video at eksklusibong panayam na ibinahagi ng ABS-CBN, mangiyak-ngiyak ang aktres habang inihayag ang kanyang saloobin kaugnay sa kontrobersiyang kinasasakutan. Inamin ng aktres na wala siyang kaalam-alam sa totoong estado ng relasyon ni na Anthony at Jamela na 7 taon nang magkasama. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko at sa mga taong naapektuhan sa issue. I don't know where I'm gonna go. I don't know saan ako papunta. Yung dignidad ko, hindi ko na mahanap. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like I'm a naked woman walking. Hindi ko alam yun ang gagawin ko. I'm so embarrassed. Nagkamali din talaga ako. And I want to say sorry to those people I have hurt. I reached out to Jam last November. I did not get a reply. I think that was last November. Because I wanted to know what's up. So, I'm sorry. Kaugnay niyan, ilang oras lang matapos ang presser ni Maris Racal ay tumugon na rin sa pamamagitan ng paghingi rin ng tawad ang aktor na si Anthony Jennings. Maiksi man ang kanyang naging pahayag, maliwanag pa sa sikat ng araw ang direktang pagsusori nito kina Maris Racal at sa ex-girlfriend na si Jam Villanueva maging sa mga nadamay sa nasabing issue. Matatandaang naging kontrobersyal nga si Anthony at Maris matapos isa publiko kamakailan ni Jamela Villanueva ang screenshots ng kanilang private conversation. Susunod impeachment complaint versus VP Sara, madali raw umano makalulusot sa Kamara. Pero Senator Bato naniniwalang matagal na raw itong planado. At Rosé ng Blackpink, inilabas na ang kanyang first full album na pinamagatang Rosie. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isinugod sa pagamutan ng Chinese businessman na si Tony Yang, ang kapatid ni dating presidential advisor na si Michael Yang dahil sa umano'y iniinda niyang sakit sa baga bago pa siya maaresto noong Setyembre. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Raymond Fortun, na-diagnose sa Singapore si Tony Yang ng centrilobular emphysema. Lumala umano ang kanyang kondisyon dahil sa stress at mga kalagayan sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pinasalamatan naman ni Fortun ang Quadcom sa pagpayag sa medical check-up ni Yang matapos itong i-contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa ilang issue. Samantala, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na tinanggihan ang mosyon ni Yang na makapagpiyansa. Ayon sa BI, pinalana ang desisyon na ito at isinagawa bago pa lumabas ang kasalukuyang kondisyon ng kanyang kalusugan. Humingi po kasi kami sa Quadcom na ipa-check up si Mr. Tony Yang, no, dahil nga meron naman din talaga siyang iniinda and kinakailangan niya ng hospital check-up. Pinagbigyan na po ito ng Quadcom at kami po ay nagpapasalamat po sa kanila dito sa pahintulot na ito.
Naniniwala ang isang political analyst na madaling makalulusot sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para matransmit ito sa Senado. Tingin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa, matagal nang planado ang impeachment move laban kay VP Sara. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. I am expecting for the worst. I am expecting for the worst. Meaning, magkakaroon talaga ng impeachment. Yan ang paniniwala ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng dalawang impeachment complaints na hinihain laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ni de la Rosa, front lang ang issue sa maanumalya umanong paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President. From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Nakaplano na yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Lukuhin nila yung pagong. Noon na nang nag-leak ang text message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na nagsasabing huwag ituloy ang impeachment dahil wala itong magagawang mabuti sa bansa. Pero hindi kumbinsido rito ang senador. Words must be compensated with action. Dapat hindi lang hanggang text. Dapat may action talaga. So bakit siya nag-text doon sa mga lawmakers? Meaning, may control siya doon sa mga lawmakers na yan. Kung si UP Law Professor Dante Gatmay ang tatanungin kung sa boto ng mga kongresista ang pag-uusapan, kitang-kita na sa asta ng mga mambabatas ang sagot. Malamang nakuha na ng boto ng administration yung para umusad sa Senado. In other words, may impeach talaga yan. Pag makakuha sila ng 1/3 ng votes ng House, diretso na yan sa Senado for the trial. Kung sa Senado ang pag-uusapan, mahirap pa niya ngayon na magsalita sa kalalabasan ng boto ng mga senador. May posisyon lahat ng tao dyan eh. Kasi di ba potentially they can seek higher office. At kung sa tingin nila malakas pa rin yung Vice President, kakampiyan sa Vice President, probably find her not guilty. Sa Senado, 2/3 o 16 ang dapat na makuhang boto para mapatalsik sa pwesto ang isang government official. Pero nang matanong si Senador de la Rosa kung ano ang standing na posibleng boto ng mga senador, tumanggi siyang magsalita rito. Kung pagbabatayan ang usapin sa pagdagdag sa budget ng OVP, hindi bababa sa 8 senador ang sumusuporta kay VP Sara. Okay. Sobra pa. At least may nakita tayong objectivity on their part. Nakita tayong objectivity on their part. Baka maiba yan pagdating pag-discuss na sa articles of impeachment, no? Kilalang kalyado ng pamilya Duterte si Senador de la Rosa, pero tiniyak niya ang pakikinggan ang lahat ng panig. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na political decision ang pagboto sa impeachment trial, pero bilang presiding officer ay titiyaking magiging patas sa magkabilang panig. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Opisyal ng hiniling ng House Good Government and Public Accountability Panel sa Philippine Statistics Authority o PSA na iberipika ang record at pagkakakilanlan ng mahigit 600 individual na nakatanggap umano sa confidential funds ng Office of the Vice President ni Sara Duterte at ng Department of Education sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bahagi yan ng investigasyon ng Kamara at pagsusuri sa birth at marriage records ng mga nakapangalan. Matatandaang walang natagpuang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin sa records ng PSA. Sa iba pang balita, umaasa ang Department of Justice na paninindigan ng Timor-Leste Court of Appeal ang desisyon nitong i-extradite si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. na nahaharap sa mga kasong multiple murder. Ayon sa ahensya, malabong mabago pa ang desisyon ng korte kahit pa umapela si Teves. Matatandaang hiniling ng pamahalaan ng Pilipinas ang extradition ni Teves na inaakusahan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal, idinidiin na naganap sa Pilipinas at saklaw ng jurisdiksyon nito ang mga krimeng kinasasangkutan ni Teves. Paliwanag naman ng DOJ, may 30 araw si Teves para umapela pero kumpiyansa ang ahensya na mananaig ang hustisya. Pangalawang pagkakataon na ho ito at parehas pa rin po ang desisyon nila. Kaya we do not expect na mag-iiba pa po yung desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste.
Babala po sa sensitibong balita na uwi sa trahedya ang isang laro ng soccer sa West African country na Guinea matapos sumiklab ang gulo sa mismong football stadium nitong linggo. Ayon sa local human rights groups doon, umakyat na sa 135 ang patay base sa pinagsamang tala mula sa mga ospital, semeteryo at mga pamilya. Karamihan sa mga biktima ay mga menor de edad. 50 iba pa ang naiulat na nawawala. Nagsimulang magkagulo sa pagitan ng fans ng magkaribal na kupunan, bunsod ng isang kontrobersyal na desisyon ng isang referee. Sinisisi naman ng human rights groups ang sobrang paggamit ng tear gas ng mga otoridad at pagharang ng security forces sa mga gate ng overcrowded na venue. Blink, handa na ba kayong maiyak? Matapos tayong paindakin ni Rosé ng Blackpink sa kanyang hit single na Apato, ngayon naman, Heartbreak Feels ang hatid ng kanyang unang full album na pinamagatang Rosie. Kasabay ng official release ng kanyang full album na may 12 kanta. Inilabas na rin ang music video ng title track ng kanyang album na Toxic Till the End. Humanga ang fans sa angelic voice ni Rosé dahil sa pelikulang atake ng kanyang music video, kung saan marami rin ang relate much dahil istorya ito ng cheating. Punong-puno rin ng emosyon ng iba pang awitin sa kanyang album, kabilang ang Number 1 Girl na una na niyang inilabas noong November 22. Streaming na on all platforms ang kanyang album na hudyat ng kanyang comeback bilang solo artist. Truly an icon. Isang panibagong karangalan na naman ang iuuwi ng ating pambansang kamao, ang boxing legend na si Manny the Pacman Pacquiao. Matapos maging bahagi ng International Boxing Hall of Fame Class of 2025. Opisyal na ngang iluluklok si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame at inanunsya yan ngayong Biyernes matapos siyang piliin ng Boxing Writers Association of America at isang panel ng International Boxing Historians. Dahil yan sa kanyang walang kapantay na kontribusyon sa larangan ng boxing. Kinilala ang kanyang makasaysayang record bilang world champion mula flyweight hanggang super welterweight division. Ang kanyang career stats, 62 wins, 8 loss at 2 draws lang naman. Si Pacman na ang ikatlong Filipino boxer at ika-4 na Pinoy sa Hall of Fame. Kasunod nina Gabriel the Flash Elorde, Pancho Villa at promoter na si Lopez Arial Sr. Hindi lang siya kampiyon sa ring, kundi inspirasyon din sa bawat Pilipino. Congrats, Pacman! Sa aming pagbabalik, mga bigating stars dumalo sa Grand MediaCon ng MMFF 2024. At nakaabang ka na ba sa Color of the Year? Alamin kung ano nga ba ang opisyal na kulay pagpasok ng taong 2025. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Star-studded ang Grand Media and FanCon ng Metro Manila Film Festival 2024. Dinagsa ito ng mga stars mula sa mga pelikulang kasali sa festival. Samantala, tiniyak naman ng MTRCB na maayos ang klasifikasyon ng mga pelikula ngayong Disyembre. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabon. Punong-puno ng ningning ang Grand MediaCon ng Metro Manila Film Festival 2024 sa Quezon City. Present ang cast ng iba't ibang pelikula ng mga kasali sa MMFF, gaya nina Sid Lucero, Enchong D at producer na si Sylvia Sanchez mula sa pelikulang Topak. Kinilig naman ang fans sa tambalang Francine Diaz at Seth Fedelin para sa pelikulang My Future You. Sa ika-50 anibersaryo ng MMFF, 10 pelikula ang magpapasiklaban ngayong taon. Kabilang dito ang And the Breadwinner is Espantajo, Green Bones, Hold Me Close, Isang Himala,
My Future You, Strange Frequencies, The Kingdom, Topak at Uninvited. Mainit at kapanapanabik ang laban ng mga pelikula dahil tampok dito ang mga bigating artista at award-winning directors, lalo na ang mga tampok na kwento na for sure kababaliwan nyo. Handa na ba ang popcorn? Well, papel! Ilista na ang paborito nyong pelikula at manood kasama ang pamilya December 25 hanggang January 7, 2025. Samantala, tiniyak naman ng MTRCB ang responsabling pag-review sa mga pinikulang isinasubmit sa ahensya. Ayon kay Chairperson Lala Soto Antonio, dumadaan sa maayos na proseso ang lahat ng pelikula para masiguradong tama ang klasifikasyon nito. Kabilang sa mga pumasa kamakailan lang ang Gladiator, Trapesium, RM, Right People, Wrong Place, Dirty Money at Heretic. Para sa balitang A to C Showbiz, Rod Garabot. Mga ka-A to Z, naguguluhan pa rin ba kayo kung anong kulay ang babagay sa Pasko o Bagong Taon? Pwes, inanunsyo na ng kumpanyang Pantone ang opisyal na Color of the Year para sa 2025. Yan po ay Mocha Mousse o isang mala tsokolate, kape at kakao na shade ang napiling kulay. Ayon sa Pantone, inspirasyon mula sa kalikasan ng Mocha Mousse. May halong sensorial warmth o init at eleganteng glamour kung saan binabalanse nito ang modernong pangangailangan at walang kupas na kagandahan ng sining. Hindi lang basta kulay, layunin ng Pantone Color of the Year na ipakita ang koneksyon ng kulay sa kultura at kasalukuyang panahon. Kaya sa darating na Pasko at Bagong Taon, siguraduhin may hint ng Mocha Mousse ang inyong outfit o kaya dekorasyon. Perfect po yan sa classy at trendy na vibes ngayong 2025. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa manunulat na si Chad Sug. Ang sabi niya, mahalin ng mga puno hanggang malagas ang kanilang mga dahon at himukin silang sumubok muli sa susunod na taon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Malamig na po ang simoy ng hangin, hindi ka pa rin ba makapaniwala? 19 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!